Hello mga kabasura! Heto nga ang unang araw ng bakasyon ko sa Pilipinas. Pinakyaw ko lahat yung mga ibon ni kuya tapos pinakawalan ko lang mga kabasura. Tara, samahan niyo ako sa unang bakasyon ko dito sa Pilipinas. Pagkagising nga namin sa umaga, nag-iyak agad yung dalawang anak na ilibot ko daw sila. Tinignan ko nga din pala kagad yung mga laga kong betta fish. Dati nasa 500 pieces yung mga yan mga kabasura tapos ngayon kumonti na lang sila. Hindi na kasi sila naalagaan ng maayos, hindi katulad dati nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Ayan o, nakakamiss tuloy alagaan yung mga isda na yan. Mahilig kasi ako mag-alaga ng mga kung ano-ano mga kabasura. Itong isa napakaganda nga ng kulay nyo, no? Kulay puti siya, tsaka kulay pink mga kabasura. Dito nga nagyaya na yung dalawa kasi mamamalengke kami ngayong araw na to. Napasakto din kasi yung uwi ko kasi birthday ng mama ko ngayon. Kaya ang gagawin namin, magpapaboodle fight kami mamayang gabi. Wow, sarap nun! Bali ang nag-drive nga pala ng e-bike yung misis ko mga kabasura. May jet lag pa kasi ako dyan kaya nahilo pa ako. Lagi nga din palang may sumisigaw sa akin dyan ng kabasura tuwing nakikita nila ako. Dito nga nakarating na kami sa palengke at namili kami ng mga ayama. Ayan o, napakalaki talaga nila. O mga kabasura, yung mga ayama yung malaki, hindi yung mata ko ha. 2 oras lang kasi yung tulog ko dyan kasi susulitin ko yung 3 araw. Sinecheck ko nga pa yung mga ayama dyan kung matataba ba talaga sila. Sayang naman kasi yung pera kung puro payat lang yung mabibili mo. Kaya talagang sinigurado ko na matataba talaga sila. Digso ko pa rugumesip. Pagkatapos nga din namin bumili ng mga ayama, yan, bumili na din ako ng mga hipon. Naganap kami talaga dyan yung malalaki na yung mga size mga kabasura. Itong pwesto nga pala na ito yung nagtitinda ng pinakamalaking hipon dito mga kabasura. Bali 1 kilo lang pala yung binili ko kasi kukunti lang naman kaming kakain mamaya. Ayan o, tumatawad pa nga ang tatay nyo. Kakuriputan na pa mo. Grabe si tatay kung magpaawa oh. Hindi nga pala ako nakatawad dyan pero dinagdagan naman yung mga binigay sa akin ni ate. Bali pumasok pa nga pala yung mga anak ko dyan kasi magpapadentista ako mamaya. Ipapapasta ko kasi yung ngipin ko kasi matagal nang nakadikit lang ng Mighty Band. Ayan nga yung message ko kay tropa oh, nung nagpapabili ako ng Mighty Band. Ewan ko ba kapag dating talaga sa akin, tinitipid ko talaga yung sarili ko. Kaya nakuha ko nang nakapunta ng Pilipinas, doon ko pa lang siya naipapasta. August pa kasi natanggal yung pasta ko sa harapan. Kuripot ka talaga tay. Dito nga papasok na sa eskwela yung anak ko. Bali silang dalawa pala, pumasok pa pala ng eskwela nung unang araw ng bakasyon ko. Kaya lagay mo muna sa ano to nak, sa compartment ng sasakyan natin doon sa likod. Wow, sana all may sasakyan. Grabe, big time na talaga si tatay ron. Heto na nga pala yung BMW na sasakyan namin. Wow! O, practice lang mga kabasura. Wala pa kasi akong pambili ng 4 wheels. Ito lang muna yung kaya ng budget ko. Bago ko ngayon natin yung mga anak ko dyan, pinayuan ko muna sila. Meron kasi akong golden rule tungkol sa pag-aaral. Pakipayo nyo na din ito sa mga anak nyo. Nice, sandali lang pala. O, yung payo ko sa inyo ha, hindi baling mababa yung grades nyo, okay lang yun, walang problema kay Papa yun na, no? Ang lagi nyo lang tatandaan, wag na wag kayong tatay sa short nyo. Alam nyo kung bakit? Lahat ng top 1 namin, lahat ng bumagsak sa mga klase ko, nakalimutan ko yan. Pero yung natay sa short namin, hanggang ngayon, tandang-tanda pa ni Papa. Kaya di baling sakto lang kayong pumasa. Grabe, kakaibang magpayo si tatay. Wag lang kayong tatay sa short. Kasi, Grabe ka naman pa? Oo nga, kasi nga yung naging kaklase ko dati, o tingnan mo ilang taon na ako ngayon, natatandaan ko pa yung nakatayo ng grade 2, tumayo ng grade 4, tumayo ng high school ako, 2nd year, natatandaan ko pa. Pero lahat ng bumagsak, hindi ko na natatandaan. Tsaka lahat ng pumasa, tsaka valedictoria. Kaya kayo, wag na wag kayong tatay sa short nyo, no? Tandaan nyo yan. Kaya kayo mga kabasura, payuhan nyo yung mga anak nyo. Na di baling saktong pasado lang, basta wag na wag lang silang tatay sa short nila. Lahat kasi ng mga naging top 1 makakalimutan yan, pero yung tumayo sa short, naku, hindi makakalimutan yan mga kabasura. Wag na wag lang tatay sa short. O ito yung baon nyo. Magkano binibigyan yung ano dito, may tig 10? Grabe ang daming pera ni tatay. Uy, tigpa 500, sana all. Uy, sana all. Abot langit na nga yung tawa ng mga anak ko dyan oh. Ngayon lang sila magkakabahon ng ganyang kadami. Grabe, napakagalante naman pala ni tatay sa mga anak niya. Aba, bumunot pa talaga. Kailangan ko kasi talaga bumawi sa kanila kasi matagal ko silang di nakasama. O, tig 10 piso kayo, pambayad ng ilaw yun. Naku, paasa lang Pambayad pala. ng ilaw to, hindi pwede. Bili kayo ng sopas, no? Ubusin nyo yan. Naku tay, tig 20 na ang sopas ngayon. Parang pambayad ka mo kayo ma. Mayad sulong po pagkain. Nung nahatid ko nga yung mga anak ko, ayan, pumunta na kagad ako sa dentista. Ang kaso, ang sabi niya sa akin, mag-open up daw ako sa kanya. Eh, hindi naman kami close ni doktora. Okay sir, open na po. Open up, no? Parang alam ni doktora na may pinagdadaanan ako ah. Alam mo yun, ma'am, yung okay naman po kami. Wala, nag-open up talaga. Alam mo yung open communication kami, parang hindi po kami nag-aaway kasi
Alam mo yung pakiramdam na, syempre, no, hindi mo na maintindihan yung sitwasyon namin, alam mo yung gusto ko, yung okay kami, tapos ang dami niyang tinatago. Hindi sir, open mouth lang. Open na po. Ay, nako. Sorry po, kala ko open up po kasi. Ayan nga pala si Doc Darlene, nagpa-picture sa akin. Ako pa lang daw kasi yung kauna-una ang customer niya na nag-open up sa kanya. Open mouth pala yun kapag sinabi niya mag-open up ka. Heto nga pala yung clinic nila. Malapit lang yan sa Pure Gold Balibago. Napakamura lang dyan, tapos napakagaling pa ng mga dentista nila. Pagkatapos makakapag-open up ka pa. Heto na pala yung video nung pinakyaw ko yung mga ibon. Habang naglalakad kami dito sa Apo Market, may nakita ako nagtitinda ng mga ibon. Bigla kasi ako nakaramdam ng lungkot dyan nung nakita ko silang nagpupumiglas sa kulungan nila. Habang ako malaya akong lumilibot ngayong bakasyon ko dito sa Pilipinas, sila naman nakakulong pilit na nagpupumiglas para makatakas sila. Kaya dali-dali kong tinanong si kuya kung magkano niyang binibenta yung mga ibon na yan. Meron nga din palang mga sisiw sa mga binibenta niya. Meron din siyang tinitindang ibong bato-bato. Ang problema lang, wala na silang kakayang makalipad kasi kulang-kulang na yung mga pakpak nila. Meron din siyang tindang mga lovebirds yata to. Ang problema naman, nakabagwis yung mga pakpak nila. Kaya tinanong ko na lang si kuya kung alin pang mga ibon yung pwedeng pakawalan dyan. Ang sabi naman ni kuya, yung mga malilit na yan pwede pa daw pakawalan. Ang kaso, nagtaka naman si kuya kung bakit daw pakakawalan. Ang sabi ko naman sa kanya, naawa kasi ako sa kanila. Dito, nagigipagtawaran na ako sa kanya. Natawa nga si kuya nung sinabi ko sa kanyang bibilin ko para pakakawalan ko lang. Hindi, pakakawalan ko lang. Natawa bigla si kuya eh. Akala siguro ni kuya nagbibiro lang ako sa kanya, mga kabasura. Binilang nga lahat ni kuya yung kaya pang mabuhay sa labas kapag pinakawalan ko. Kaya nung nagkasundo na kami sa presyo, ayun, dali-dali ko silang pinakawalan kasi excited na talaga ako. Pinakawalan nyo yun? Oo, ngayon pa ako. Saan mo pakakawalan? Kukunin mo lahat. Dito nga pinakawalan ko na kagad yung dalawang hawak-hawak ni kuya. Ayun! Paalam mo tinibon! Dito nga sabi ko kay kuya, ako na lang yung mismong kukuha sa mga ibon na nasa kulungan pa. Grabe, sobrang sayo ko dyan nung nakita ko yung mga pinakawalan ko at nakakalipad sila ng malaya kung saan saan. Ang dami kang nanonood dyan sa likuran ni misis ko. Akala daw kasi nila ni Reid si kuya kaya pinapakawalan yung mga ibon niya. Meron din naman nagsasabi na inchik daw ako, mga kabasura. Pampaswerte daw kasi sa inchik yung mga ganyang gawain. Grabe, inchik daw ako, mga kabasura. Eh pagkalaki na nga ng mata ko parang pangkwago na. Ang hirap nga nguliin ng mga ibon dyan kasi akala nila sasaktan ko sila. Wala silang kaalam-alam, ito na yung araw na makakalaya sila. Sa pagkakatanda ko, nasa 30 yung mga ibon na napakawalan ko. Huwag nyo na din palang itanong kung magkano yung binayad ko dyan, mga kabasura. Nasaktan kasi yung bulsa ko dyan nung pinakyaw ko sila. Pero okay lang kasi grabe naman yung tuwa ng puso ko nung napakawalan ko sila. Aww. Dito napansin na ni kuya na nahihirapan ako sa paghuli ng mga ibon. Kaya ang sabi niya sa akin, ako na lang ang maghuhuli tapos ikaw na lang yung magpapakawala. Pumayag na din naman ako kasi nangangalay na talaga ako dyan, mga kabasura. Kaso yung last na pinakawalan kong yan, nanghihina pala siya kaya hindi na siya makalipad. Kaya ang ginawa ko dyan, inuwi ko muna siya sa bahay tapos nung nakarecover na, dun ko na lang siya pinakawalan. Dito nakarecover na siya kasi pinakain ko din ng Jollibee yan kanina. Kaya nung binuksan ko yung palad ko, ayun, lumipad na siya tapos nagpahinga muna dun siya sa puno. Paalam munting ibon, huwag ka nang magpapahuli ha. Yung dalawa ko palang anak na yan, hindi pala yan magkambal. Mabilis lang talagang nasundan yung panganay kasi hindi pa siya gumagapang, gumapang na yung tatay. Habang pinapakawalan ko nga sila dyan, napakasaya ko. Dito, naubos ko na nga yung mga ibon sa baba. Kaya yung mga nasa taas na yan na kaya pang lumipad, binili ko na din para pakakawalan ko din sila. Sa 3 araw na nagbakasyon ako sa Pilipinas, isa yan sa mga memories na hindi ko makakalimutan. Grabe talaga yung tuwa ko dyan nung napakawalan ko na lahat sila. Dito, nagpalakpakan yung mga taong nanonood sa likuran ng misis ko. Dito, grabe na talaga yung uyak ko dyan. Kasi magbabayad na ako dyan, mga kabasura. O mga kabasura, hanggang dito na lang muna. Pakishare naman po ng video kung isa kayo sa napasaya ng bidyong ito. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!